Okay, magandang umaga po sa ating lahat. At alam naman po ninyo na marami pong ganap kahapon sa Senado, 'di ba? Yan po ang ating ipapakita sa inyo, no? Lahat ng mga videos na nakalap natin, kino-compile ko at ipapakita ko sa inyo. Okay, yan po. At itong si Senator Amy Marcos rin at si VP Sara ay nag-react na sa nangyari kay Senator Bato de la Rosa at sa kaguluhan doon sa Senado. Okay? Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, paki-like at saka paki-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Bago natin simulan, muna tayo, greet muna tayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Ayan. Si Ruth Pipito, ayan. Ano ng mga pangalan, Donmar? Nasa Cebu ako. Ibibigay ko ngayon mamaya yung pangalan na nag-say no. Okay? Yung mga nag-say yes, hindi ko maibibigay sa inyo kasi sobrang dami yun. Yung nag-no na lang. Syempre, kung wala doon sa pangalan ng inyong constituent, ang inyong congressman, ay syempre nag-yes yun. So, yung nag-no, meaning to say, ayaw nila sa impeachment. Okay? Mamaya, ipapakita ko yung mga pangalan. Gregoria Moreno. Donmar, pa-shoutout naman. Araw-araw akong nanunood sa vlog mo. Watching from Kuwait. Proud Bisaya from Valencia, Bukidnon. Ayan, shoutout sa iyo, Ma'am Gregoria. Nelly Taba, thank you Donmar TV, watching always dito sa Australia. Ayan, maraming salamat Ma'am Nelly. Abi Ayang, good evening Sir Donmar. Magandang gabi rin sa iyo Ma'am Abi. Susan Angot, sa Donmar TV kami nakatutok, sir. Comment lang ako sa cellphone ko. Salamat, sir. Ayan, maraming salamat, Ma'am Susan. Alan Junior Celeste. Ayan, good evening po, Donmar. Lagi akong nanonood sa iyo, sir. Ayan, maraming salamat, Sir Alan. Or Ma'am Alan ba? Fipaderanga, tunay ba yang warrant or galing sa rekto? Ayan, ito yung pinag-usapan kahapon. So maraming salamat sa mga nag-greet po sa atin, okay? Talagang i-greet ko kayo dito kasi deserve ninyong mag-greet sa Donmar TV kasi lagi po kayong nanonood. Okay, so heto po, unahin muna natin kung ano yung mga ganap kahapon, okay? At magre-react po tayo. Ito po yung unang video, papakita ko. Ito yung video kung saan hinarang itong si Matibag ng mga supporters ng mga DDS o supporter po ni Bato de la Rosa. Hinarang si Matibag dyan sa Senado. Ayan. Ang yabang-yabang nitong si Matibag eh. Alam nyo naman na wala kayong karapatan dyan na lusubin ang Senado pero still you violate the law. Ayan, yan yung mga ganap noong nangyari na yun kay Bato. Ayan si Matibag hinarang Grabe, ganyan po ang administrasyong Marcos, sobrang gulo. Pati Senado at itong NBI nag-away-away na. Ayan.
Heto yung video kung saan kung makikita nyo dito, ang Sergeant at Arms ng Senado ay duguan. Okay? Duguan yung kanyang mukha. Kasi binugbog raw ito ng mga taga-NBI. Ayan siya, oh, duguan. Nag-crash down yan siya kasi tinapakan siya, halos hindi siya makahinga. Grabe iyak niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan siya parang kinaladkad siya, ha? Mamaya may video dito. Imagine that one, ha. Wala silang respeto sa security dyan sa Senado. Itong mga taga-NBI. Abusado sila eh. Pero syempre, hindi ko naman biniblame yung mga tauhan ng NBI kasi sumusunod lang sila sa utos. Ang problema ko dyan si Matibag. Si Matibag talaga. Ayan, oh. Tingnan nyo yung dito niya, oh. Duguan yan. Kawawa. Sige, pasok. Sakay. Wala siya. Umalis sila. Sila. Alam mo itong mga nagrarami. Ito yung si Matibag, ha. Ang yabang-yabang niya dito, ha. Pakinggan yung sinabi ni Matibag dito. Ito, matatapang lang sa salita eh. Matapang sa Facebook, matapang sa salita, manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Ang sabi niya doon, yung mga rallyista raw ay mga matapang lang sa salita at sa Facebook. Ito, alam mo, Matibag, sa totoo lang, yung mga taong yan, may ipinaglalaban yan. Okay? Tapos, sasabihin mo ngayon na matapang lang, matapang lang sa Facebook, wala ka ng respeto sa taong bayan. May ipinaglalaban yan sila. Hindi po ito tapang-tapangan, Matibag. Yung mga taong nandyan, ipinakita lang nila na meron silang bayag. Galit sila sa ginagawa ninyo. Okay? Yung mga nagrarally, hindi naman illegal ang ginawa nila. Ang mga rally-rally po ay hindi man yan lumabag sa ating konstitusyon. Meron po tayong karapatan para i-voice out natin ang ating galit sa gobyernong ito. Ito. Alam mo itong mga nagrarally na to, matatapang lang sa salita eh. Matapang sa Facebook, matapang sa salita. Parang ikaw, sinabi mong matapang lang sila sa salita. Ikaw, ibabalik ko sa iyo yung sinabi mo. Ikaw, matapang ka lang. Kasi nakapalibot sa iyo yung mga tauhan mo. Na mga may baril. Matapang ka lang kasi marami kang tauhan dyan. Di ba? Kung makapagsabi ka sa mga taong bayan na nagrarally na matapang, ikaw rin naman eh. Kung wala yung mga ano mo, yung mga tauhan mong nakapalibot sa iyo, may bayag ka ba? Ulul. Manang-mana sa mga nag-uutos sa amin. Manang-mana raw sa mga nag-uutos sa kanila. For your information, ha, Matibag, wala po nag-utos dyan sa mga taong pumunta dyan sa Senado. Kusang loob silang pumunta dyan dahil galit sila sa inyo.
NBI at sa Administrasyong Marcos. Yun ang katotohanan. Matibag. Ito naman yung ano. Ito naman yung another angle na umiyak at sumigaw itong Sergeant at Arms o security ng Senado. Ginagawa ko na naman yung trabaho ko, man. Imagine, no? Sumisigaw siya, ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Kasi may utos na ni galing kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang utos po ni Senator Alan, as far as aking na-observe sa mga videos na ipinakita sa social media kahapon, noong sumigaw na si Senator Bato, sabi niya, Sergeant at Arms, palabasin nyo yung mga taga-NBI o yung mga humahabol kay Bato. E di syempre sila, ginawa lang nila ang kanilang trabaho. Tapos, kinaladkad sila ng NBI. Di ko alam kung binugbog ba itong taong ito. Kinaladkad sila. Ginawa lang naman niya ang utos ng liderato ng Senado. Diba? Kawawa siya. Itong NBI, walang respeto. Walang respeto sa institusyon ng Senado. Ano nangyari, sir? Umiiyak na, ito, while meron pong chaos sa loob ng Senado, heto rin ang kaganapan sa labas ng Senado. Ayan, ang daming mga pulis na nakaabang, Tapos, nagsisigaw na po ang mga supporters. Galit na galit. Ito yung nakuha rin itong video na ito ng GMA naman ito, angle ng GMA ito. Ito yung, pero biniblur nila pero kitang-kita dito paano nila pinahirapan itong mga security at sergeant at arms dyan sa loob ng Senado. Ito yung video na nagpapakita na wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Tingnan ninyo. Kamay! Uy, dahan! Ano kasalanan ko? Relax! Ano kasalanan ko? Kamay! Labas mo kamay! Ano kasalanan ko? Sumigaw siya. Wala akong kasalanan. Sumigaw siya. Sumunod naman ako sa utos Sumusunod lang ako sa utos. Yan ang naririnig ko Aray ko! Ilabas mo kamay mo! Labas! Aray ko! Aray ko, di ako makahinga! Ilabas mo kasi kamay mo! Di ako makahinga! Ilabas mo! May sakit ako! May sakit ako! Tama na! Tingnan nyo. Sumisigaw pa nga siya. May sakit ako. Ay, grabe. Ganito kagulo ang Pilipinas under the Marcos administration. Ilang beses na ba ito nangyari? Kay Duterte, tapos doon sa KOJC. Ang dami. Sa belt! Ano kasalanan ko, boss? Sa belt! Pasok na ito! Ito dito, sali to! Pasok na! Pasok na! Sandali! Teka muna! Kalma lang!
Wag na! Kalma! Bisita na lang. Kalma. Ano ba gagawin? Lumalabas na yung tropa namin, pinipigilan. Anong violation namin? Walang violation. O yung ba't tayo Oh, wala palang violation eh. Bakit ninyo hinuli yan? Ayun na nagkakita! Bawal ginagawa niya! Hindi dapat! Bawal talaga ang ginawa nila ng NBI. Palabas eh! Bakit yung iba? Paano ba? Ito naman yung another angle ha. Another angle po ito. Kawawa yung sergeant at arms at security. Itong si Matibag talaga makakasuhan itong si Matibag pagdating ng panahon eh. Oh, ito na yung I think ito yung part na binalik siguro nila. Oh, kasi dinala ito eh. Tapos nakabalik na siya. Ito yung ito yung understanding ko ha. Ito kawawa siya. Yan oh, pagod na yan eh kasi tinapakan pa siya, 'di ba? Halos hindi siya makahinga. Ito, another angle na naman ito. Grabe talagang gulo doon sa Senado. Ayan no, kitang-kita no, tinapakan siya ha. Halos hindi siya makahinga diyan. Oh. Ayan no, kawawa. So ang nakikita nyo dyan, Senado na mga security versus NBI. Okay? Yan po ang mga tao dyan. Actually, delikado yan eh. Ito yata yung time na na-realize nila, binalik nila. Ayan o, nakahiga pa pala o, nakahiga pa. Oh, tingnan ninyo ha.
Di ko na ma-identify saan yung NBI diyan, saan ang ano diyan, yung mga security ng Senado. Pero sa tingin ko yung mga naka-white ang mga security, yung mga NBI naka-jacket sila ng iba't ibang kulay. Oh. Yung nagputang ina siguro, yun ng taga-NBI yun. Yan ba ang ano? Yan ba ang utos ni Matibag? Ha? Nag-PPI? Ayan, no? Kinaladkad talaga nila, oh. Sumisigaw ng aray ko, ha. Alam nyo, delikado yan. Kasi meron nang nangyari dyan na gurgur eh. Yung sa labas, yung sa Amerika. Kasi delikado. Baka may sakit yan, may high blood pressure yan, delikado yan. Kung atakihin ka bigla. Diba? Silang mga taga-NBI na sila sana yung nang una na peace, yung malinaw na ano, sila pa yung nanggugulo. Ang purpose nyong hulihin si Senator Bato. Di ba? Pero bakit iba na ang gulo nito? Ibang tao na ang tinututukan nila ng mga ano, ng yung tinututukan, ibang tao na yung focus nila ba? Yan, dinala nila ha, pero nakalabas siguro rin yan kasi may nakita doon, kinausap ito ni Senator Ivy mamaya. Pinilit nilang pinasok talaga, oh. Ang hindi ko maintindihan sa NBI, bakit nila saan ba nila dadalhin yan? Hindi ba ninyo nauunawaan na nagtatrabaho lang yung tao na yan? Sumusunod lang sila sa utos? Di ba? Kagaya ninyo, yung mga NBI na nakapalibot dyan, sumusunod rin kayo sa utos ninyo. Di ba? So, malaking pagkakamali talaga itong ginawa ng NBI. Yeah, opinion ko yan ha. That's my own opinion. Imagine that one. Mas malaki pa na institusyon ang Senado pero dinisrespect ng mga taga-NBI. Hindi ko lang talaga maintindihan. Sa mga ganitong crisis, no? Saan ba hihingi ng power o manpower? Saan ba hihingi ng manpower ang Senado when it comes to this one? Kasi dapat ang Senado, meron talaga yan, no? Meron talaga yan sa sistema ng ating gobyerno. Meron yan. Pero ewan ko bakit ganito yung nangyari eh. Wala, parang wala talaga. Walang kalaban-laban ang Senado.
Ito naman yung ang NBI, binantayan nila yung kung sino yung lumabas. Baka lalabas siguro si Bato de la Rosa, kaya binabantayan nila kung lalabas ba si Bato. Binabantayan nila yung mga lumalabas sa vicinity ng Senado. Okay? Ang kakapal ng mga mukha talaga itong NBI. Check ng NBI yan bago makalabas lahat ng kotse. Yan o. Dito tayo, pwede dito, hindi pwede? Bawal tayo lumabas eh. Oo. Sino ang senador? Yan. Isa-isa nilang chinek yan. May mga rallyista outside the gate, no? Galit naman sila kay Trillanes. Sinisigawan si Trillanes. Kilala ko yung vlogger na yan, yung babae. Kalimutan ko yung pangalan. JM Vlogs. I think si JM yan eh. JM Vlogs yan. Yung vlogger na sumisigaw. Pamilyar ang boses. Yan. Pag lumabas ka dito, hahasakin namin ang kurat mo, putang ina mo! Hindi rin naman kasi Grabe. Kaya di ka nanalo ng mayor sa Caloocan! Kasi ganyan ginagawa mo! Sampal sa pagmumukha mo! Kaya raw hindi ka nananalo sa mayor ng Caloocan kasi trapo ka raw, Trillanes. Grabe. Chinek pa. Putang ina mo! Trililing na raw. Senador to eh. Senador tong lalabas, diba? Ba't tayo bawal? Bumalik na pala yung video. Okay? So, yun po ang kaganapan kagabi. Okay? Kasi umabot sila ng gabi. From 3 o'clock, nagsimula yung gulo na yan eh. 3 o'clock in the afternoon. Heto naman, ang sunod na ipapakita ko sa inyo, ang reaksyon ni Senator Amy Marcos sa gulo na ito at nakiramay siya doon sa security na kinaladkad. Ito po yung video. O eto na naman ang makabagong balita. Nakaharang, fully armed, ang mga NBI agents diyan sa bukana ng Senado. Hindi ba kami pala aalisin? Magkakabarilan ba dito? Kami naka-hostage ba dito? Yan ba ang pakay nila? Anong nangyayari? Bakit nandyan sila? Naka-lockdown kami? Nakaharang lahat ng NBI, fully armed, diyan sa pasukan ng Senado? Anong gagawin sa mga senador? Dito kami sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. Ito na yung sa security ha. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, naku. Ayan. Ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman sila. Ano, sinuntok ka talaga? Lahat na. Sinuntok raw. Sinuntok, dinaganan. Sinuntok, dinaganan? Hindi ko. Eh, anong ginagawa mo? Di ba, pinagbabawalan mo lang na pumasok doon? Hindi ma'am, sinasala ko na din mo palabas kasi advice ko sa akin yung
Huwag mo na palabasin yung mga walang QR code. Yung mga walang QR code, hindi pwedeng makalabas. Okay? At yung mga walang ewan ko lang bakit nagkagulo, bakit siya kinaladkad, sinuntok raw siya. So, pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po. Bakit nila linakdown ang Senate? Kanino ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali, upon instruction ka rin naman, so kanina pa-lockdown na. So, nung palabas naman, sinasala namin yung lalabas po para ma-hold po yung mga, kung sino po yung Lakas ng tama. Ang ginawa dito, sino to? lahat po. Tubuhan eh. Pati dito, nag-black and blue ka na oh. Nag-black and blue ka na oh. Yan, no? Miski kapila. Kapila din ako. Ayan. Ano ba? Sinaktan ka Binuhat talaga. po ko papasok ng pick-up po. Ha? Binuhat po din ako. Hanggang sa Yan, pick-up yan nila. ang- Saan ka dadalhin? Hindi ko rin alam. May pamilya rin po ako! Inaraw ko po yung katawa ko doon sa may pintuan po. Sa may pinto. Hanggang nakita ko si One of our lawyers, ma'am. nakita ko si Atty. Bahmod. Good afternoon, Vice President. Yun ang nangyari doon sa Ito naman yung reaksyon ni VP Sara sa nangyari. Sara Duterte, mabuhay po kayo. How are you today, ma'am? Thank you. Update rin ito sa Hague kay Tatay Digong. Okay. No problems today. Maraming salamat. At maraming salamat sa regalo na tulips for Mother's Day and lahat ng mga hindi ko nag-greet nung nakaraang linggo ay binabati ko ngayon ng pagpapasalamat sa lahat ng mga ina sa kanilang sakripisyo at katapangan para sa kanilang pamilya. Belated Happy Mother's Day sa ating mga Thank you, VP. Filipino women. VP Inday, how's former President Rodrigo Roa Duterte, ma'am? Okay lang siya. Nabalitaan ko siya sa mga nangyari sa Pilipinas. Maliban na lang dun sa may kinalaman sa ICC, sa mga iba pang balita sa Pilipinas. At majority ng aming pinag-usapan ngayon ay patungkol sa pag-aasawa. Marriage. Okay. Marriage yung napag-usapan namin. Mahaba yung kwentuhan namin sa pag-aasawa. Ma'am, can you share with us a little bit of what's the highlight about marriage na pinag-usapan niyo ni PRRD kung okay lang, ma'am? Yes, ang highlight ay nag-agree kaming dalawa na para magkaroon ng successful na pagsasama ang mag-asawa, kailangan hiwalay ang kanilang kwarto. Kwarto. Pwede din, ma'am. So, yun yung conclusion na na-derive namin sa aming discussion sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa. Mas magiging harmonious at peaceful ang pamamahay kung hiwalay ang kwarto ng mag-asawa. VP, meron bang gustong... VP, meron bang gustong ipahiwatig or mensahe si President Rodrigo Roa Duterte, ma'am, sa mga kababayan natin? Well, siguro, base na sa napag-usapan namin ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak kahit hindi kasal. So siguro ang makuha ko doon na message niya, although hindi niya sinabi na directly para sa mga kababayan, pero ang makuha ko doon ay kapag nagkaroon kayo ng anak, kahit hindi kayo mag-asawa, forever na yung bond ninyo. Lalo na pati kapag nag-asawa kayo tapos meron kayong anak. So, yeah. VP Inday, At saka pala, sorry. Sorry, go At ahead. saka, kailangan paniguraduhin ng mag-asawa na merong kapayapaan sa relasyon nila para sa kanilang mga anak. Yun.
VP Inday, Yes. have you heard of the change in the So, ito na yung reaction niya sa Senado, ha. Senate presidency na si Senator Alan Peter Cayetano na po ang Senate President? What do you have any thoughts or lingering opinion about the change of leadership sa Senate, ma'am? Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, no, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. VP, just to conclude, what's your thought about the ginawa nila kay Senator Bato, ma'am, that they're trying to sort of lock down the Senate right now because they want to capture him and implement or serve him the warrant of arrest coming from the ICC? Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to your loving and kind supporters na VP, we want to let you know na hindi kami titigil. At least yung mga answers ni VP Sara ay hindi talaga siya nangingialam sa pangyayari sa Senado, no? Kung ano man ang mga desisyon ng mga senador. Sa pagsuporta namin sa inyong pamilya. Lalo na sa iyo, sa predicament mo, ma'am, na kinakaharap. Yes, patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin, kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw yung pagpapasalamat. At araw-araw ako din nagdarasal na maging maayos yung Pilipinas dahil yun yung kapalit sa pagmamahal ng taong bayan. VP Inday, maaasahan mo na sa 2028 ibabalik namin ang tapang at malasakit. Duterte! So, ayan yung update kay VP Ito Sara. na naman ang Ito naman, ipapakita ko sa inyo itong pagkatapos ng nangyari kay Senator Bato doon sa Senado, nagpalabas ng breaking news ang ABS-CBN kahapon patungkol po dito sa law firm files an urgent manifestation before SC for the immediate judicial protection of De La Rosa from any warrantless arrest or ICC rendition. Okay? So, ang mga law firms ay nag-file dito sa SC na protektahan si Bato de la Rosa. And that's good. Okay? Sana aksyonan ito ng Supreme Court. Okay? Yan lang atong dasal natin yan. Tapos, yung mga naghihingi ng mga pangalan. Okay? Nandito po, i-zoom lang ninyo. Ito yung complete list of names, no? Ito yung mga pangalan ng mga congressman na nag-say no to impeachment ni VP Sara. Okay? Bohol Representative Maria Vanessa Omentado, General Santos City Representative Sherlyn Banyas Nograles, Cavite Representative Francisco Barzaga, Agusan del Norte Representative Dale Corvera, Davao Oriental Representative Nelson Dayang Hirang, Cebu Representative
Raquel Margaret Del Mar. PPP Party List Representative Harold Duterte. Davao City Representative Omar Duterte. Davao City Representative Paulo Duterte. Cebu Representative Karen Hope Garcia. Laguna Representative Ramil Hernandez. Batangas Representative Leandro Ligarda Liviste. South Cotabato Representative Isidro Lumayag. SSS GSIS Party List Representative Rolando Makasait. Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta. Southern Leyte Representative Mercado. BH Party List Representative Robert Nazal. Bukidnon Representative Laarne Roque. Cebu Representative San Shimura. Ako Ilocano Ako Party List Representative Rachel Singson. Quezon City Representative Jesus Suntay. Bohol Representative Christine Alexi Chutor. Davao City Representative Isidro Ungab, siyempre. Malasakit at Bayanihan Foundation Party List Representative Girly Veloso. At panglas 25 Nueva Ecija Representative Julius Cesar Vergara. Yan. Kayo po na mga congressman, kayo ang may bayag, kayo yung matapang na mga congressman sa Pilipinas. Yung mga hindi na mention dito na mga pangalan na mga constituents ninyo, yun yung nag-yes, sang-ayon sila sa impeachment. Kung sa tingin ninyo, wala dito yung pangalan ng mga congressman ninyo sa inyong distrito, wag nyo nang iboto yan sa 2028. Okay? So, ayan, pinakita na natin ang lahat. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at babasahin natin ang mga comments, reaction, opinion ninyo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe, walang bayad yan. Updated pa kayo sa mga maiinit na mga balita at opinion natin. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines.